Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ng mag-asawang Diskaya na sangkot si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, sadyang marami sa kanila na matataas na opisyal ng gobyerno na nabibiktima ng name dropping. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader. Ang karakter. Isang malaking sampal to kay Marcos Jr. na ang isang German national or German ambassador ay nag-courtesy call sa Office of the Vice President. At oo nga mga kadinatics, hindi to fake news. Nag-courtesy call kay Inday Sara Duterte. Well, we don't have the actual videos but we do have all the photos. Nag-courtesy call nga. At anong mensahe ang dala nito mga kadinatics sa pagiging presidente ni Marcos Jr.? Nagiging incompetent na ba siya? Comment down below. But for me, matagal na. Di ba? Bakit wala nang tiwala yung mga tao sa kanya? Ni ang South Korean president na mga kadonatics mismo ang nagsabi na grabe yung corruption sa Pilipinas. So walang tiwala nga yung mga leaders sa kanya. Ito mga kadonatics, let's go on na. Alright, ito. Basahin mo muna natin yung captions dito mga kadonatics. September 10, malugod na tinanggap ni VP Sara Duterte ang courtesy call ni German ambassador to the Philippines. Dr. Andreas Michael Flapernorchki. Sadya na, mahirap talaga bigkasin yung apelyido niyo. Sa Mandaluyong City, tinalakay sa kanilang pag-uusap ang pagpalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa Germany, particular sa larangan ng ekonomiya at seguridad. Binigyang diin ni VP Sara ang kahalagahan ng modernisasyon ng transport system ng bansa na inihaluntulad niya sa mga modelo sa Europa. Inanyahan din niya ang ambasador na bumisita sa Davao City. Posted September 10. Okay, by SMNI. Alright, ito yung mga photos. Di ba? Ang saya-saya. Alright. Di ba? Bakit hindi kay Marcos Jr. nag-courtesy call? Like, this is a very important country mga kadonatics. Especially we are talking about the transport system ng Pilipinas. Di ba? Now, kaya pala may libreng bus na yung OVP mga kadonatics. Di ba? Ang ganda ng buses ng OVP. Nakikita niyo yun? Ang ganda. Grabe. Libre yun ha. Wow. Ano sa tingin nyo dito mga kadonatics ha? Magbasa nga tayo ng comment. Hula ko di mo binasa yung apelyido ng ambassador. Of course, paano mo naman mabasa? Ang hirap. Basta Duterte, one day ago, basta Duterte pinagkatiwalaan international dahil hindi sila magnanakaw, hindi katulad ng bangagi, tambalstos, buhaya, gaman sa pera, di ba? Totoo naman talaga. Ang daming nagtitiwala sa panahon ni Tatay Digong. Hindi lang kasi siya nakafocus sa isang bansa mga kadonatics sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, parang grabe, napaka-faithful ni BBM sa Amerika. Grabe, sobra. Tatay Digong noon, may loan galing sa Japan, China, name it mga kadonatics, ang dami. Russia, even Russia, di ba? Kaya iba talaga ang isang Tatay Digong. At hindi na natin mararanasan yung isang Tatay Digong mga kadonatics. That's for sure. Hindi na natin mararanasan. Kasi aside sa hindi na siya makatakbo ng pagkapangulo mga kadonatics, yung situation niya ngayon, especially yung health niya, sayang talaga, sayang. Dapat baguhin na yung sistema ng Pilipinas. Meanwhile mga kadonatics, lantaran ng korupsyon ng pinsan ni Marcos Jr. na si Tamba Romualdez. At alam nyo ba yung statement niya? Hindi siya naniniwala na corrupt yung
pinsan niya. How can you even think of that, mga kadonatics, ha? Grabe na, kinanta na ng mga Diskaya, pero ayaw pa rin niyang maniwala. So sad what Philippines has become, mga kadonatics. Kaya, totoo talaga, mga kadonatics, yung hula. May mapatalsik na Junior, at etong si Junior, hindi si Trump Junior. Etong mga kadonatics, si Junior talaga. Parang di yan magtatagal. EDSA revolution is coming. Totally. Hindi ba natin nabalitaan yung Indonesia, yung Nepal, na grabe pala yung corruption sa kanila? Nabalitaan na lang natin, mga kadonatics, nung nag-riot na. Hindi ba? Ganon sila katapang. Ang sa atin, grabe. Lantaran na tayong nilapostangan, pero wala tayong ginagawa. Nasa social media pa rin tayo. Ito yung pahayag ni Marcos Jr. Panoorin natin. Hindi kumbinsido si Pangulong Bongbong Marcos sa aligasyon ng mag-asawang Diskaya na sangkot si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Ayon sa Pangulo, sadyang marami sa kanila na matataas na opisyal ng gobyerno na nabibiktima ng name dropping. Anya, marapit ding maging maingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o agad na magpapaniwala sa mga sinasabi ng ilan. Gayunman, sinabi ng Pangulo na titingnan pa rin nila ang naturang issue para malaman kung may sapat na basehan ng pagdawit kay Romualdez sa nasabing anomalya. Hindi Palpak talaga, palpak. Kaya pati yung South Korean President, mga kadonatics, na wala yung kumpiyansa sa kanya. Kinancel yung loan natin, mga kadonatics, kasi napag-alaman nila na grabe yung corruption nangyayari sa atin. Dapat nga hindi lang yung South Korea, dapat ibang bansa pa. They have to stop sending money to the Philippines because ay napupunta lang sa mga buhayang to. Kamali tayo. Isang pagkakamali natin, mga kadonatics, binoto natin si Bongbong Marcos, nagkaganito tayo. Ano? Bakit ang Pilipino parang lukong-luko na supporting? Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadruga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Not really a warning. Bahala kayo. Bahala kayo kung anong gusto ninyo na tao. Inyo yan. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo, and he is a very weak leader, ang karakter niya. Nakakamiss ang isang Tatay Digong talaga. And to tell you honestly, wala nang magiging isang Tatay Digong sa Pilipinas. It will never come again, mga kadonatics. That's just the reality. Sinayang natin. Comment down your opinion, mga kadonatics, at babasahin natin yan. God bless you. At ingat palagi. Bye-bye.